Hello everyone! Welcome and welcome back again sa aking cooking vlog. So for today's video ay magluto tayo ng merienda. Napakasarap nito guys at napaka-affordable ng ating sangkap. By the way, ngayon lang ako makapag-upload ng aking content at namimiss ko kayo guys. So kung gusto nyo malaman kung paano ito gawin, just keep on watching. Hello guys, so ito yung mga sangkap para sa ating gagawing merienda. Meron tayong dahon ng saging, coconut milk, white sugar, glutinous rice, and rice flour. Meron din tayong condensed milk. So, gagamit din tayo ng kaunting asin at oil. Pwede din tayong gagamit ng canola oil guys. So, at dahil nga hindi ako nakabili ng mani, ito yung gagamitin natin. Happy. So, ayan na guys, mag-start na tayong mag-mix. Ito yung ating glutinous rice and rice flour. Paghaluin lamang natin ito guys at i-mix natin. Ilagay na din natin yung ating asin and then yung ating coconut milk. Sabay na rin natin yung ating sugar at yung ating condensed milk. At para naman sa ating tamang sukat ay check nyo lamang po sa aking description box at ilalagay ko po lahat doon. So ito na guys, hahaluin lamang natin ng maayos hanggang sa mawala yung buo-buo ng ating mixture. At kung ganito na yung kanyang texture ay pwede natin ilagay yung ating canola oil at ganun din imimix natin ng maayos. Ayun na guys, okay na yung ating mixture. So, set aside muna natin at gawin natin yung ating second, ano bang tawag doon? Second portion. So, ito yung ating chocolate guys. So, dito pala guys, ito yung happy kanina. Dinurog ko na to pero parang hindi pa ako masaya, charot. Hindi pa siya ganong durog, kaya blender natin guys para magiging pino siya. So, ayan. Hindi kasi ako nakabili ng mani, kaya ito na lang, happy na lang. Para everybody happy, charot. So, ito na guys, pinong-pino na. So, ayan. Set aside muna natin. Gagawin naman natin yung ating second portion. Ito yung chocolate. So, ito yung ating mga sangkap guys. So, ayan, magsimula na tayo. Ganon din, paghaluin lang natin yung glutinous rice at saka rice flour. Then, nilagay na rin natin yung ating brown sugar at saka yung ating cocoa powder. Ito pala yung mani na dinurog ko guys. So, ihalo na natin. And then, ito yung ating cocoa powder. Nagkabali-baliktad na no? So, ayan guys. Mimix lang natin ng maayos. At pagkatapos ay ilagay na natin yung ating coconut milk at yung ating canola oil and then yung ating asin. At ilagay na rin natin yung ating condensed milk. At pagkatapos ay haluin natin ito ng maayos hanggang sa mawala yung buo-buo at yung bubbles. Ayan guys, dapat magiging yan guys, plain, smooth, charot. Katulad niyan guys. So, ayan, natapos na yung ating dalawang portion, white and chocolate portion. So, magluto na tayo guys. Dito medyo maselan dahil medyo mahirap ito. So, unahin na natin yung ating chocolate portion. So, dito guys, kailangan ay napakahinang apoy lamang. At guys, kung meron kayong non-stick na kawali, yun na yung gamitin nyo. Ako kasi wala akong option eh. Wala talaga akong non-stick. So, kaya tiis-tiis. At dito guys, habang nakasalang ito ay kailangan mo nang haluin ng haluin. Hindi dapat tututong sa ilalim dahil hindi magiging pantay yung luto ng ating tawag na ito, moron balls. Ayan, ito yung tawag ng ating gagawin ngayon guys. Pero ito guys, itong merienda nito talagang ang sarap, no? Ang sarap talaga. Ayan guys, pag ganito na yung texture, okay na, luto na yung ating chocolate moron. So, tingnan nyo guys, yun nga, dumikit nga kasi hindi nga siya non-stick. Pero pag non-stick yung gagamitin nyo, walang didikit dyan. So, ito, palamigin muna natin at isa-set aside. Ayan. And then, next naman natin yung ating white portion.
So, ito na aking ginagamit. Katulad na nga sinabi ko guys, wala akong non-stick. So, ayan, mix-mix lang guys, katulad ng ginawa ko dito sa chocolate portion. Ganon din yung process nitong white. So, tingnan yung mabuti guys, dahil nga medyo maselan to, hindi mo talagang kailangan mong magtiis hanggang sa maluto. Huwag mong tigilan sa paghalo. Ayan guys, ito okay na. Mabilis lang naman ito maluto guys eh. Ayan. Kasi nakakangawit nga talaga ng kamay. So, ito na guys, luto na yung ating white portion. Ngayon naman ay pare-pareho natin silang palamigin bago natin ibalot. So, habang pinapalamig natin itong ating ibabalot guys, prepare naman natin yung ating dahon ng saging. So, idarang lang natin ito sa apoy para maluto siya. Ang purpose nito ay magiging flexible yung ating dahon ng saging, hindi madaling mapunit. At dahil nga kailangan ay parehong sukat, ay gagamit tayo ng panukat. So, ayan. So, ayan guys, natapos na. Ngayon naman ay maglagay tayo ng oil. Para hindi madikit at hindi tayo mahirapang magbalot. At yun yung ating ipapalaman guys. Ilagay natin sa gitna yung chocolate. So ayan, magsimula na tayong magbalot. Excited akong kumain nito guys. Nung nakaraan ay gumawa ko ng suman moron. Sobrang nabitin ako kaya ito. Gagawa tayo ulit. So, madali lang naman guys. And katulad yan, pag naglalagay ka ng oil sa sa dahon, hindi ka mahirapang kasi didikit kasi yan guys eh. So, ayan, pipit-pitin lang natin para ilagay natin yung chocolate sa gitna. Ayan, nalagyan na kaagad, diba? And then, maglagay din tayo ng mani. Pagkatapos ay takpan natin at bibilugin. Siguraduhin nasa gitna talaga yung ating chocolate. Balutin natin maayos. Kahit na, guys, kahit hindi na masyado siyang bilog, okay lang yan. Basta nasa gitna yung ating palaman na chocolate. Hindi siya lalabas. So, ayan, gaganyanin lang natin. Tapos, itali natin dito banda, guys. Ayan, tali natin siyang maayos. Para medyo bilog naman siya. Kahit hindi na natin masyadong ma-form ng bilog. Basta sigurado hindi lalabas yung ating palaman na chocolate. Yan, tatali natin ng maayos. So, dito naman guys, ay gagawa din tayo ng suman moron na merong palaman sa gitna na mani. Ayan lang gagawin natin guys. Sa pagbabalot. Ayan, mas mabilis kasi siya guys na yan bilugin na pahaba kung maglagay ka ng oil or cooking oil sa ating dahon ng saging. Mas mabilis siyang gaganyanin. Pero pag hindi, didikit yan guys at naku, mahihirapan lang kayo. Tapos na yan, ipipilipit lang natin, Ay, napakasimple at yan, tapos na. Kaso lang, ngayon, pipit-pitin natin sa gitna para mailagay natin yung ating palaman na mani. Pero pwede din naman na hindi, guys. So, optional lang din yan, Kung saan ka masaya, gawin mo. So, ayan. At pagkatapos ay atin ng babalutin. Ayan, ganyan lang yung pagbalot, guys, para magiging, Huwag ninyong masyadong pahirapan yung sarili nyo, charot. Idiin nyo lang siya guys, both side ng ating, ayan, tulad nyan. At saka nyo na siya higpitan pagka patali na, pag itatali nyo na.
So, ayan, ito, natapos na tayong magbalot lahat. So, nakagawa ko ng ilang pirasong moron and then yung ating moron balls. So, ayan na guys. Ano na natin to, i-steam. So, excited akong maluto ito guys. At, naku, ang sarap talaga nito guys. Sinasabi ko sa inyo, try nyo to. Try nyo kayong magluto niyan. No, ulit-ulitin nyo talaga, promise. So, ayan guys, ito yung kanina, yung medyo yung ating dahon ng saging. Medyo na short tayo, kaya yun. Tinali ko para hindi maghihiwalay-walay. And then, i-steam na natin ito. Yan, pagsama-samahin na natin lahat. So, ito na lahat ng nagawa natin guys. Ngayon naman ay i-steam na natin to. Magpainit na rin ako ng tubig kanina. Steam natin ito within 15 minutes. 2,000 years later. Hello guys, so after 15 minutes, naluto na rin yung ating merienda today. Ayan, napakabango. Nakakatakam. Ayan. So, palamigin muna natin ito guys. Years later. Hi guys, so ito lumamig na yung ating merienda. Unahin nating buksan yung ating moron balls. So medyo excited ako guys. Gusto kong magkape. So eto na siya. Ayan. So, ito naman yung ginawa nating suman-moron kanina. Yung ang palaman ay peanut. So, ayan guys. Napakasarap din yan. Try nyo din gawin tong merienda na to guys. Napakasarap nito. At pwede rin ninyo itong gawing pang negosyo. Madali lang din gawin at malit lang din yung puhunan. So, that's it for today guys. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe.